Ano nga kung walang susi at solusyon? Ano po ang gagawin natin? Remember this, understand this. If a problem does not have a solution, then it is a situation. Kung sa tingin mo, ang problema mo walang sagot, minsan hindi naman kailangan sagutin yan. Anong kailangan mong gawin? Kailangan mo lang danasin. Kailangan mo lang pagdaanan. Yan po sigurado ang tanong. How do you deal with a problematic situation that does not have any solution? 4 things that we can do when you are in a problematic and impossible situation. 1, you need to learn more. Secondly, you need to ask for help. Third, you need to accept the problem. And fourth, you need to leave the problem. Minsan merong mga problema sa ating buhay na dumarating, kala natin sa atin, pero hindi talaga para sa atin. Meron talagang mga problema na binibigay ang Diyos sa atin na napaka-imposible na hindi natin kaya. Para saan? Tinuturuan lang tayo ng Diyos na kumapit sa Kanya, maniwala sa Kanya, manalig sa Kanya. Sabi po ni San Pedro, cast all of your anxieties on Him. Huwag mong hahayaan na manatili ang problema mo sa isip at puso mo. Bibigat lang ang iyong buhay. Pero pangatlo, tanggapin natin na hindi natin mababago ang ating sitwasyon. We have to accept sometimes that we can do nothing. And that is perfectly normal. Wala pong masama doon. Kung pipilitin mo, baka lalong magkaroon ng problema. Hindi po ba? Walang mabilisan, walang madalian na sagot at solusyon. Kailangan ka lang maghintay. Pero darating din ang panahon na magkakaroon ng kasagutan at kaayusan ang iyong problema. Pero pang-apat, pag talagang wala ka nang magawa, hayaan mo na. Ibig sabihin, hindi ikaw ang makakapagbigay ng solusyon dyan. Hindi naman ikaw ang makakapagbago sa iyong asawa. Kung hindi ang Diyos, baka yan ang tinuturo sa iyo ng Panginoon. Mga kapatid, kailangan din po natin tanggapin minsan sa buhay. May dahilan ang Diyos bakit meron siyang sinasara sa ating buhay. Understand that. There is a reason why God closes doors in our life. Ano ang dahilan? Para hindi tayo mapasama. Bakit sarado yung gate? Ayaw buksan? Baka merong mabangis na aso dyan. Pag binuksan, kagating ka. Di po ba? Bakit sarado yung isang pintuan na yon? May mapanganib na kemikal o basura na baka pag binuksan mo, malanghap mo, magkasakit ka. Di po ba? So, if you keep on trying to open this door in your life and it does not move, it does not budge, you respect that. You accept that and believe there is a good reason for that. Dahil kung panahon na dapat nang buksan, ibibigay din ng Diyos sa iyo ang susi. Di po ba? Yung para sa iyo, ibibigay ng Diyos. Yung nakakabuti sa iyo, maghintay ka. Iaalay ng Diyos sa iyo, diretso. Ilalapit ng Diyos sa iyo. Kung talagang ang isang bagay ay para sa iyo, ang Diyos pa mismo ang magbubukas niyan para sa iyo. Amen? Mga kapatid, magtiwala tayo palagi sa Diyos na sa tamang panahon, ibibigay niya ang susi para mabuksan ang oportunidad at matanggap mo ang grasya na kailangan mo. So remember, there is a key always to your problems. When there is no key, it is for a good reason. It is for your best interest. Kaya wag po kayong magpakulong sa inyong mga problema. Magtiwala po kayo. Umasa kayo. Maniwala kayo palagi sa Diyos. Palayain niyo ang inyong sarili diyan sa inyong mga problema at suliranin na nagpapabigat sa inyong mga kaisipan at kalooban. Magandang itanong, ano ang saradong problema mo? Sarado ba ang pag-iisip ng asawa mo? Sarado ba ang puso ng mga tao sa iyo? Ayaw kang pautangin, lumalapit ka sa kanila, nagpapatulong ka. Sarado ba ang damdamin ng biyanan mo? Sinusungitan ka. Sarado ba ang kalooban ng anak mo? Nagre-rebelde, ayaw kang kausapin. Sarado ba ang mga oportunidad sa iyo? Naghihirap ka. Sarado ba ang iyong pangangatawan? Hindi nagre-respond sa mga gamot, sa treatment, hindi ka gumagaling. Mga kapatid, huwag kang mawalan ng pag-asa dahil si Jesus na ang nagsabi,
kay San Pedro, ano man ang ipapahintulot mo dito sa mundo, ipapahintulot sa langit. So lumapit tayo sa banal na santong ito. Manalangin tayo. Mag-request tayo. Sabihin natin, San Pedro, tulungan mo naman ako. Naway mabuksan ang mga saradong bagay na ito sa aking buhay na nagbibigay sa akin ng kalungkutan at bigat ng kalooban. At ano ang susi? Mabuksan ang ating buhay sa grasya at biyaya ng Diyos? Si Jesus. Siya ang susi sa ating mga problema. Kaya nga po, tignan nyo ang krus. Ito po ay korteng susi. Di po ba? Jesus is the key to our problems. Jesus is the answer to our challenges in life. Ang susi ng langit ay ang krus ni Jesus. Ang susi sa ating mga problema ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, kung nalulungkot ka, si Jesus ang iyong saya. Kung nalilito ka, si Jesus ang iyong gabay. Kung naguguluhan ka sa iyong kaisipan, si Jesus ang iyong kapayapaan. Kung ikaw ay nahihirapan, si Jesus ang iyong ginhawa. Kung ikaw man ay nagkasala, si Jesus ang magpapatawad sa iyo. Kung ikaw ay naghihirap ngayon, si Jesus ang iyong tagapagbigay. Kung ikaw ay may sakit, si Jesus ang iyong kagalingan. Ang Panginoon ang tagahilom. Bago ka maghanap ng sagot sa iyong problema, tandaan niyo po, Jesus is always our answer because Jesus is our key. Jesus can unlock graces and blessing for you to save you from your problems and to protect you from the evil of this world. Kaya nga po tayo ay magdasal, manalangin sa banal na misang ito. Tayo ay magpakumbaba sa Diyos. Pag napaka-imposible na ng iyong problema, una, itanong mo, ano ba ang tinuturo ng Diyos sa akin dito? Pangalawa, tayo ay magpatulong sa Diyos. Pangatlo, tayo'y maghintay. Tanggapin, yakapin ang imposibleng problema. Pang-apat, magtiwala tayo sa Diyos. May maganda siyang dahilan. Kung hindi pa niya binubuksan ang mga bagay-bagay na nakasara sa ating buhay, magtiwala ka, magbubukas din ang mga hinihintay mong saradong bagay sa iyong buhay sa tamang panahon. Ay kabubuti mo. Amen.